Oo, kahit mahirap, sabi mo, tsaka masaya ka. Hindi, walang problema kung hindi mo kalooban na ako ay bigyan ng DSLR. Hindi ako mamimilit, boss. Paps, hindi ako mamimilit at naiintindihan ko naman kasi may halaga yun eh. Di ba? Mahal ba, mahal? Mahal yun. Mahal. Hindi ako mamimilit kasi alam ko naman may pinaghahandaan ka rin. At Sabi mo, nahihirapan ka, di ba? Ayokong nahihirapan ka. Ibigay ang kahiligan. DSLR. Ay! May DSLR ka naman, correct? Para sa'yo. Biyaya niya. Naglalakbay, init at ulan, naghahanap kami na matutulungan. Di na malayan, hinabi sa daan, the business din mapagod man, masayang kalooban. Mayroon kaming natatanaw sa kabundukan, aming pinuntahan at nasaksihan, kaawa-awang kalagayan naming mga kababayan. Labis ang tuwa, kami kanilang nakikita. O anong tuwa naman aming nadarama. Ka-business ay di makatiis, kababayang nahapis sa kahirapan natiis. grabe mukha yan, saan pagawa yan? Natanggap, sila'y naging bukas pala. Mayroon kaming natatanaw sa kabundukan, aming pinuntahan at nasaksihan, kaawa-awang kalagayan naming mga kababayan. Labis ang tuwa, kami kanilang nakikita. O anong tuwa naman aming nadarama. The business team, o anong saya. Anong title nung kaya, Bok? Bukas palad. Bukas palad. Akala ko. Business mga kapapi. Ano po yun, bukas palad, meron kaming natatanaw. Hindi, ano yung umpisa nung kaya, Bok? Naglalakbay, Tama. Kami nakatambay sa labas ng bahay. Ay mga kapapi, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ay na Papa Dens, ginagabi ka na Papa Dens. ginagabi na Papa Dens. Marami Papa Dens, matinding pangangailangan na yung Papa Dens. Matindi talaga. Siyempre, night shift tayo. 24/7.
Pagdating sa umaga, mag-edit. Pagdating sa gabi, vlog. Ikaw na, Papa Dings. Ako naman, iba. Ano pa? Pagdating sa umaga, misyon. Pagdating sa gabi, yun na yun. Paano dali? At Timano, dali. Siyempre. Hindi. Ay mga kapapi, nandito yung ating team. No? Ayan. Nandito si Kebugi, Burnok. Nak, may kinakanta si ano, saglit lang po. May kinakanta si Kenzo. Ano kinakanta? Talangin mo sa kanya. Ano kinakanta ni Kenzo? Kantahin mo na. Ano yan? Wala na. Para very good. Para very good. Heart of Gold! Heart of Gold. Gusto Ano mo? ba yun? Paano ba yung Heart of Gold? Sige nga. Ano yun? Ano ba yung Heart of Gold? Sige nga daw, no? Ayan ay. Bigyan mo sa bagay yung kabisado. Sige. Nag-request si Kenzo eh. Tugtugin natin. Heart of Gold. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong harugo. Mahal namin kayo. I give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao. Salamat po ng marami mga ka-business. Ditong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Tinuruga may heart of gold. Mahal namin kayo. Puno ka may heart of gold. Tinadhana kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami doon at tutulungan, pamibariya at pangkabuhayan. Tunay ka lang maaasahan. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Grabe. Ayan na mga kapapi, mga ka-business, mahal na mahal namin kayo. Utang namin sa inyo kung ano man ang, kung nasaan man kami ngayon. Basta, ano ba tong vlog na ito? Bakit na biglang naging... Parang Pero emotional, kakaiba, no? Opo. Parang ang sarap. Yung isa pang kanta yung sa OFW. Ano ba yun? Sakripisyo. Yun. Sakripisyo. Ayun, nag-request si Mrs. Ka-business. Request. Ang ganda ng vlog na to, Grabe, oh. Grabe si Papa Dance! Talaga naman si Papa Dance. Maparaan Wala talaga. kang dyan, ano? Cheap. At least naka-stay. Maghapon na po na nakaupo eh. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagala. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal sa bawat araw na daan. Alright! Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlang. Noong kami yung natagpuan,
mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo mababago. Alright! Alright! Yeah! Tuloy! Papading TV naman, scholarship ay masimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagaan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papading TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami yung natagpuan, sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo mababago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo mababago. Ay, maraming salamat. Thank you. Thank you. Kaya Buknoy, grabe mga kanta. Grabe, ang lupit mo, Kuya Buk. So yun na nga. Saan lang yan? Sa business lang yan! Ay, Papa Dins pala. Papa din pala Mali, eh. mali. Siyempre, ka-business, Papa Dins, isa lang yan. Opo. Ayun na nga ano, mga kapapi, nandito kami lahat at tinipong ko sila. Oh, hindi ba yan? Kasi meron akong may mga katanungan ako mga kapapi. Kasi nung nakaraang vlog, dami kasing nag-comment, no? Opo. Doon sa teleserye ng ating minamahal na ka-business. Ang ating Kaya parang ako palang ano rito. ka-business. Ako pala hatsit dito ay. Ang topic dito, my love. Mrs. Ka-business. Po. Eh, ikaw yung pinaka ano ron eh. Basa. Ang dami ko lang ang basher eh. Sabi ko na nga ba, huwag din ako isali dyan eh. Naiiyak na nga po ako sa basher. Hindi, mga ka-business, teleserye nga eh, di ba? So, wala namang kasing ibang paraan po para mailahad namin o maipakita sa inyo at mapanood yung mga pangyayari o istorya ng buhay ni Power Rangers kasi kasalukuyan po kasing nangyayari ngayon yan. So, ibig sabihin ay hindi naman maganda na yung mismong pangyayari, kung halimbawa yung nag-uusap silang dalawa na yung totoong pangyayari ay kukunan ko ng video o ng camera. Kasi awkward yun, mali yun eh. Dahil napaka-private nung tagpong yun. Opo. So, syempre, dahil nga sa sinusubaybayan ng ating mga kababayan, at hindi naman kasi ito yung kagaya nung simula pa lang nung pagdating ni Renji na pwede nating i-vlog. Tapos yung ilang araw na siyang nagstay rito na pwede nating i-vlog. Hanggang sa dumating si Ate LB na pwede nating i-vlog. Hanggang sa si Alex ay dumating dito at pwede nating i-vlog. Sa tagpong ito kasi masyadong nang seryoso, no? Yung sa Teka lang, may nagtatakbuhan. Hindi po, mga ka-business, ano lang yan, dito lang yan sa... So yun yung bang
seryosong tagpo na kasi na hindi na po pwedeng andyan, babalandra-balandra ka dyan na magkakamera ka, tamaan ka ng sampal, ay sigurado. O, di ba? So ngayon, ang ginagawa po natin, mga kabisnes naming minamahal, ay pinapakwento na lang natin si Reggie, tapos ganun din si Ate LB, kinakausap natin ano ba nangyari. Kasi wala kaming karapatan ni Mrs. Ka-Business na sabihin kay Ate LB na tama na yan, magbati na nga kayo. Hindi pwede yung ganun po, mga ka-business, Paul Tyrone, no? So kung ano lang yung desisyon nila at kung ano yung nangyari, yun yung ginagawa natin, sinisikap natin na gawa ng reenactment, no? Batay sa kanilang pagkukwento at batay rin sa aming naobserbahan. At salamat na nga lamang po, mga ka-business, dahil si Ate LV at saka si Alex, yung anak nila, ay pumapayag, no? Dahil nga nagkakaisa sila ng damdamin at saka layunin na mai-share sa mga kababayan natin, lalo ng mga OFW, na maging maging leksyon at maging may aral na kapupulutan, maging babala sa iba na ang totoo kasi hindi man lahat pero marami ang halos katulad ng sitwasyon ni Renji ng mga babae nating OFW. Maraming nakaka-relate po. Yes, opo. So, sa ganung paraan, reenactment lang talaga ang pupwede. Hindi na po pwede yung kagaya dati na iba-vlog mo pa pambihirang buhay. Mag-uusap sila ng ganun kaseryoso, i-vlog mo? Hindi pwede yun. So, kailangan reenactment. So, sa ganun, reenactment ang ginagawa natin. At, syempre, merong mga panimpla, no? Kaya nga teleserye, kumbaga titimplahan din natin para naman magkaroon lalo ng, kumbaga sa pagkain, maging lalong mas masarap, no? May lasa lalo, no? So, andyan na yung mga adlib-adlib na, kasi wala namang script Wala po kami script. At, walang may interest gumawa ng script kasi matagal gawin at saka Mahirap i-memorize. oo, kumbaga mas madali sa amin kung ano yung kwento, no, kung ano yung kwento ni Reggie, sinabi ni Ate LB at saka yung nakita namin, naobserbahan namin, mas madali yun na i-react mo. So yun sana ay Oo nga, nakita ka nga doon sa salamin ayun, tungkol naman doon sana yung kasi ako director Oh, si Direk. Si Direk nakita sa salamin. Kenzo, Nak, pakinggan mo si Papa Ka-Business, meron akong kukwento sa iyo. Okay lang ba? Opo daw. Alright. Di ba ka mag-cry yan? So ngayon, ganito, Kenzo. Ang nangyari kasi, yung mga natutunan ko, nakita ko, na-experience ko nung panahon na ako ay nasa ABS-CBN, tapos nag-Survivor. Siyempre may mga taping kasi nasasama kami sa mga teleserye nung araw. Nakikita ko kung ano yung ginagawa ng mga cameraman, ng director, no? Siyempre nagiging kaibigan ko rin yung mga yan. Natandaan ko, so sa ganitong paraan, nagagamit ko siya ngayon. Kaya nga lang hindi pa ganun ka perfect, no? Marami pang sablay. At huwag kayong mag-alala dahil kikinisin natin yan simula doon kasi GoPro lang gamit ko Kaya nga sana nga papadance. Tayo dyan. Dyan. Papadance. Di ba? Napakabuting anak to. Mabait. Wow, talaga? Talaga, mga Ems. Talaga, ang galing niyo mambola, Bakit pagka may DSLR ba, ano bang mangyayari doon, ka-business? Hindi, kasi pagka may DSLR. Hindi ka na makikita sa salamin. Hindi na kasi, pwede ka mag-shoot na malayo ka kasi naisusum in mo yon. Unlike doon sa GoPro, sa totoo lang, kung makita nyo lang ako mag-shoot na GoPro ang gamit ko, baka matawa sila Kasi bakit? Pagka kailangan close-up, ilalapit mo rin yung GoPro sa mukha ng artista. Pagka kailangan zoom out, lalayo ka rin. Ang problema, yung audio, nagbabago. Diba? Unlike doon kasi, pagka DSLR, nakapwesto ka lang ng ganyan, zoom in, zoom out ka lang, tapos mayroon lang microphone na yung tinatawag na lapel.
Nung nagtitaping kami, ganun gamit namin eh. Tsaka yung boom na mic, meron ka nun, ay, talagang kaganda ng quality eh. Tapos walang kagalaw-galaw. Napansin nyo no, yung sa GoPro may maingay. Kasi yung ilaw nung GoPro maluwag. Maluwag? Dapat pa man ang nangyari dun, bay? Maluwang. Hindi nakikita ng maayos. Hindi ka nakikita ng maayos. Dapat tinigpitan mo yung tornilyo. Oh, yan tuloy, ano tuloy ang DSLR eh. Dahil sa ilaw, ang bira ka bay. Paps, ganito, yung DSLR, di naman kita minamadali. Naiintindihan ko naman yun, Papa Dance, pagka medyo, at hindi naman ako nagmamadali. Pero hindi ako nawawalan ng loob. Oh, ganun? Hindi ka nawawalan ng pag-asa? Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Siyempre, malabo yun, ka-business. Mawawala ng pag-asa eh. So, Kuya Buk may makatawa. Sabi ka, Kuya Buk, makatawa, wagas ha? Excited lang, Paps. Excited lang, Papa Dance. Oh, ganun? tapos, yun nga po pala, matuloy ko lang mga ka-business. Si Mrs. Ka-business nag-acting din doon. Palakpak ka na. So yung eksena na yun mga ka-business ay pampag-good vibes na yung part na yun eh. Na, ano nangyari? Si Mrs. Ka-business, baliktad na tuloy. Si Mrs. Ka-business na yung kino-comfort, at least na si Mrs. Ka-business yung mag-comfort. Oo nga po eh. Naintindihan ko yung viewers kasi nga hindi pa nila masyadong naintindihan na yun pala ay reenactment at saka teleserye ng paraan ng ginawa natin. Tapos po, ang nangyari, si Kuya Reggie, ang kinakampihan na ng mga viewer. Tingnan mo na, parang gusto mo sabihin na. Hindi, yung paglilinaw lang po, mga ka-business naming minamahal. Yung part na yun, parang diskarte sana ng director yun eh. No, kasi wala naman tayong writer. Diskarte ko sana yon, pero may naka-appreciate din naman. No, na natawa sila dahil naintindihan nga nila na yan ay teleserye na. At hindi na yan yung vlog mismo talaga na actual na pangyayari. Kasi hindi po pwedeng i-actual natin yan eh. Ano yan eh, no, hindi pwede yan. Halimbawa, yun nga yung pagsampal, andun ka para namang timang tayo ro na nag-video ka ro, nagsampalan yung mag-asawa. Ano yun eh? Kung pangyayari, hindi pwede. Private ba? Yes, oh. Salamat na nga lang at sinishare nila, kinikwento nila at doon tayo nagbabase, gumagawa ng mga eksena, no? At yun nga, si Mrs. Ka-business ay, wow! Sorry po. Ibang level na kanyang acting nga yung kanyang talento. Claudine Barreto yan. Galing! Galing! Galing ah. Galing umiyak ka, no? Biroy mo yung, yung nagalit siya, kay ka-business. Mataya saan si ka-business na hindi talaga yung makakapasok sa kwarto. Ano na yan matutulog? Hindi ba talaga nakapasok, ma? Hindi. Acting nga lang. Acting lang pala, tinotoo mo. Hindi. Eto ha. Ano sa palagay niyo, Kagwang? Hindi ba ako nakapasok o pasok na pasok? Pasok na pasok. Sa akin kayo magtanong. Ano ba? Kasi kayo, umuwi kayo eh. Oh. Parang nakita kita, doon ka natulog sa sopa. Walang laglagan. Walang ganyan pa. Joke lang mga ka-business. Yun nga po ka-business, paano yun halimbawa? Yun nga, naging teleserye, di ba? Yung kay Kuya Renji. Halimbawa, kung loobin ng Panginoong Diyos na... Ay, teka, mukhang may pag-asa to Hindi, halimbawa. Halimbawa. Paman sampol. Ha? Anong sampol? Anong sampol? Hindi totoo. Hindi. Paps, naiintindihan kita, anak, at hindi, naiintindihan ka ni Papa. Hindi naman ako nagmamadali na. Nakahanda akong mag-antay. kung kailan mo gusto. Pambira. Nakahanda akong mag-antay. Naiintindihan kita, anak. Ang galing ah. Si Papa Dins naman, si Papa Dins. Gusto namin makita Ako. yung acting ni Papa Dins. Ay, magaling yan. Magaling yan. Sige. Magaling yan. Hindi naman siya pag-ano, pero meron din akong pinaglalaanan. Yung aking... Kuya na nguya ah.
Alam mo kasi, gusto mo magka-apo. Ala. Luha. Pili. Kuha ka ng tubig. Joke lang. Ngayon nga, may tanong lang po ako ka-business. Tawag dito, halimbawa, di ba, kung loobin ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng DSLR, tapos yung kay Kuya Renji, Yung ulitin ulit? Hindi, I mean, Nasampalin ulit. Hindi, I mean, maayos, di ba? Maging maayos sila kung ano man maging takbo nung teleserye. Ano pang mga balak mo kung sakali? Yun, okay. Sige, ganito Kasi, po yun. kasi baka mamaya, mag-DSLR tayo, tapos na kay Kuya Renji. O, ano na? Wala na. Sige, patingin Hindi, daw. ganito. Alam mo, Papa Dins, kahit na matapos na yung istorya ng OFW, sa katawan, pangin na yan. Hindi. Ganito po yun, mga ka-business. Pag, kahit na tapos na yung istorya ni Reggie, halimbawa talagang hindi na nakumbinsi si Ate LV at gusto niya ganun na lang ang setup nila. Malaya lang siyang pumunta sa anak niya at wala na totally sila, ay kailangan natin i-respeto yun. Wala tayong magagawa at hindi rin naman siguro ko papayag bilang kuya na ito si Renji ay hindi i-respeto yun kung yun ang magiging desisyon ni LB kasi kalalabisan na yung Renji. At bilang kuya ay magpapakakuya ako sa iyo, no? Ngayon, kung halimbawa naman na si Ate LB ay nakumbinsi nito at naging sila ulit, nabuo yung pamilya, ay sa palagay ko naman, hindi lang mga kababayan natin ang magiging masaya, yung mga ating mga viewers, marami sa ating mga viewers ang magiging masaya, kundi ako kasi sinasampalatayanan ko yun ang kalooban ng Panginoon Diyos dahil hindi naman gusto ng Diyos na wasak yung sambahayan diba? Yung pamilya, ang gusto ng Panginoon Diyos, nakikita niya buo yung sambahayan, diba? Doon lang naman kasi ako lagi, ako pagdating sa mga decision making, simple lang naman mga ka-business ang itatanong mo lang naman dyan, kalooban ba ng Diyos ito? Ito ba ang kalooban ng Panginoon Diyos? Doon pa lang tapos na hindi ka na maliligaw, hindi ka na malilito kung ano yung magiging iyong pasya. No? At antayin nyo po mga ka-business yung tagpo na magpapayo na si Mrs. Ka-business at saka si Mr. Ka-business. Sali mo na naman ako ulit. Mag-acting ba? Acting. Para naman pakita natin sa ating mga ka-business. Alam mo ibig sabihin nun, kaya may mga nag-comment tungkol sa'yo, alam mo kung bakit? Mahusay ka. Ibig sabihin, mahusay ka ma. Kasi nadala mo sila. Nadala mo. Tsaka, Palapakan natin. Tsaka alam mo yung mga kontrabida, di ba? May mga ganon. Ang dami naiinis. Ibig sabihin, yung role niya, nagampanan niya. Ano siya? Effective. Effective. Di ba? Effective. Anak, hindi ako kontrabida dun Hindi ko naman sinabing kontrabida. Yung mga bida, ganyan. Yung ibig sabihin yung pagganap mo lang ay nagampanan mo ng buong husay kasi nga na-carried away yung mga Viewers. Yung viewers. So yun nga ka-business, anong gagawin mo pa kung sakali? Kasi hindi ko magagamit naman- mo pa ba yung DSLR mo yung pagkatapos din kay Kuya daw? Hindi ko naman nakakalimutan yung tanong. Ano? Kumbaga nagpaliwanag lang ako. Sorry. Hindi, ganito po mga ka-business. Pagkatapos ng kay Renji, may project kasi tayong panibagong bubuksan. At syempre wala namang ibang layunin nito, kundi real talk lang po. Syempre para kumita kami sa revenue sa YouTube. At meron akong patuloy na pampasahod sa aking mga kasamahan, aking mga kagwang, sa aking pamilya na itinuturing. Dahil may mga umaasa rin dyan, hindi lang yung dito, kundi maging yung sa mga nasa probinsya. Sumusuporta yung mga yan sa mga kamag-anak, nanay, tatay nila sa probinsya. At syempre yung mabigyan namin kayo ng kasiyahan na ibang level naman ng paraan ng pagsushoot. Ibig sabihin ay tuloy pa rin So, ang magagamit pa teleserye. din. Yes, tuloy pa rin ang teleserye. At nabanggit ko na ito sa mga nakaraan. Nasabi ko nga, abangan nyo po ang teleserye na ang magiging bida natin. Pangunahin na magiging pangunahing karakter ay walang iba kundi si Intoy at saka si Nika. Uy, grabe. Grabe, magiging bida kayo?
Talaga ba? Bida ka, Toy? Kailan pa ba nag-ano si Judean tsaka si Blackjack? Bago na eh, tambal. Yun nga yung yun nga maganda ron eh, kasi May aabangan? kaabang-abang po yan mga ka-business at pagka sakali na si Papa Dins, siguro mga 1 month pa siguro mag-aantay. Pag sumahod dito, ay baka meron na tayong DSLR, no? Di ba? Hindi natin masabi. Oh, kasarap, kasaya ng aking puso. Tapos, tityakin ko talaga quality, yung paraan ng pag-shoot, no? Pagka nag-taping tayo, No, Taping? naman! Grabe! Grabe, may taping na. Yes! Mika Business Channel. Oo. Channel? Hindi, ka-business official pa rin. Ka-business official pa rin. At tawag nito, sa ganyang paraan kasi, hindi namamalayan itong mga ito na nade-develop na pala, na-enhance yung kanilang skills, yung kanilang talento sa larangan ng pag-acting. At alam nyo ba, ito, hindi ko pa ito nabanggit sa inyo eh. Share ko lang nung ako ay tawag nito, acting workshop, no? Yan, sa ABS-CBN, nag-acting workshop po kasi ako mga ka-business. Kapag ka ikay mahusay, marunong sa pag-arte, ang pag-arte kasi, dito kasi nami-misinterpret ng iba, nakakala nila ang pag-arte ay isang fake. No! Ang pag-arte, ang mahusay na artista, yun talaga yung kanyang damdamin. Yung talaga ang kanyang kaisipan doon sa karakter na kanyang ginagampanan. Ibig sabihin, hindi yan fake. Pag umiyak yan, umiyak talaga yan. Hindi fake na luha yun. Hindi siya kwento. Yes! Hindi yan fake na tawag nito pagka nagalit fake. Hindi. Pagka yung mahusay na artista, pagka galit talagang galit nakikita mo galit. Pagka bagbag ang damdamin, masama loob, makikita mo talaga malungkot, umiyak, di ba? Yun yung totoong nararamdaman nila. Kaya nga ang mga direktor dyan pagkatapos ng take, halimbawa mga sikat na artista, yung mga bigatin, pagkatapos ng pag gumana na yung direktor yan, ang tagal patahanin ng artista, kino-comfort pa yan, bigyan nyo tubig, nagkakagulo yung mga staff, bigyan nyo tubig, hinihimas ang likod, kinakausap ng direktor, okay na, tapos na, pagkatapos ng take. Kasi yun yung damdamin niya, yun yung nararamdaman niya. At yun ang bilin sa isang sa pagka nag-acting workshop ka. Kailangan kung ano yung karakter mo, yun ka sa pagkakataon na yun. Hindi mo na kailangan mag-isip pa ng iba para hindi lumihis yung mapapanood ng mga viewers na sabi, siya ba? Lalaki, ba't parang bading man? O, di ba? Lilihis, di ba? So, hindi talaga fake ang pag-iyak, Hindi fake ang pag-aartista. Yung talaga yung damdamin ng mga yan. Yung talaga nararamdaman yan. Pati yung sampalan, hindi rin fake, Hindi diba? fake. Merong mga pangyayari na, halimbawa, bata pa yung artista, may kasama kasi minsan mga magulang yan hindi na-allowed ng mga magulang na masaktan yung anak nila. Ginagawa ng paraan ng direktor yon, no? Na mahina lang ang patama, pero lalagyan ng sound effects na malakas, no? Sa editing naman yon. Pero andun pa rin katotohanan na sinampal, no? At yun ang aking natutunan. Hindi ko lang alam sa mga nakaraan at saka yung sa ngayon, no? Basta yung kinikwento ko rito, yung sa panahon ko at natutunan ko. Hindi ako makikipagtalo kung mayroong magsasabi na hindi ganyan, hindi ganito. Hindi ako makikipagtalo, wala tayong dapat pag-usapan. Basta yung sa akin lang, batay sa aking nalalaman nung panahon na ako ay nag-acting workshop. Ngayon, kaabang-abang ito, si Nika ay gaganap na isang mayamang dalaga. Okay. At si Intoy ay gaganap na isang mabuti, masipag, mabait na binata. At syempre, may gaganap na mga magulang, no?
Siguro, hindi pa ito final, ano po mga ka-business. Basta lahat gusto ko mayroong partisipasyon. Lahat ng member ng ka-business family mayroong partisipasyon. May gaganap na nanay, tatay, ni Nika, ni Intoy, no? Siyempre, si Nika mayroong kaibigan, may kaibigan dyan. Ang close friend niya, siyempre ito si Junjun. Uy, amiga! Tapos, sidekick naman parang sidekick ni Nika, si Junjun. Sidekick naman ni Intoy, si Bay. Tapos, magkakagustuhan si Bay at saka si Junjun. Magkakaligawan. Kasi nasabi mo na. Hindi, ano pa lang naman ito eh. Rough pa lang, yes, Tapos, ang matindi rito, si Papa Dins, ang karibal ni Intoy. Pambira! Kari ka dyan. Diba? Sobrang ganda. Kasi may lalabas nila yung kanilang mga talento. Tapos, ako pwede akong gumanap na driver ni Nika or tatay, Mrs. Ka-Business, nanay. Ang daming role na pwedeng pagsalpakan. Ganon din Kuya Buknoy at saka Ate Mengay. Renji, subok na natin pagdating sa husay ng acting yan. May ano yan, may talento yan, no? Intoy, ito lahat Kuya ito. Bong. Kuya Bong, pwedeng gumanap 'yun ng pagiging si Bong. No? Yung alam na natin. Marunong ka siya maging don. Oh, naalala niyo ba yung Don Iskandor? Ako na-shock ako ron eh. Nung pagpasok niya, nadulas pa si Lito eh. Pero hindi siya na-distract. Napansin niyo 'yun? Hindi na-distract si Bong doon nung sa Don Iskandor. Ano sabi ni Bong doon? Yung trabaho! Doon na doon eh. Oh, di ba? Kanino kayang jacket yun? Kiburnok, Senok. Good vibes lang yun, pero yung mga ganong good vibes kasi, hindi nyo namamalayan, may purpose kasi si Kuya, no? At kailangan kasi from time to time meron tayong hindi kasi marapat na yun at yun na lang ang ating hinahain sa ating mga manunood, no? Siyempre andyan yung pagtulong, hindi yan mawawala. Pero dapat meron din tayong something na i-offer sa kanila na, uy, iba ito ah. Oh, wow, kumbaga mapapansin nila, ay grabe si Ka-Business pala ang cameraman, kaya pala lagpas-lagpasan. Hindi, joke lang yun mga Ka-Business na. Yung mga ganun ba, na pati yung ating paraan na ginagawa doon sa project ay ino-observe nila. Yung pagdidirect, yung mga angle sa frame, sa camera, no? Oh. Kumbaga nagle-level up. Yes, oo. So, yun, masaya ako ron eh. Masaya ka doon. Yes, tsaka hindi mo ko mapapagawa ng isang bagay na hindi ako masaya. Pero pagka masaya ako, kahit nahihirapan ako, walang problema. At alam ni Mrs. Ka-Business yan. Wala pa lang. At saka alam mo yun eh. Oo. Basta masaya ako, kahit mahirap. So, okay lang sa'yo, GoPro. Oo, kahit mahirap, sabi mo, tsaka masaya ka. Hindi, walang problema kung hindi mo kalooban na ako ay bigyan ng DSLR. Hindi ako mamimilit, boss. Paps, hindi ako mamimilit at naiintindihan ko naman kasi may halaga yun eh. Di ba? Mahal ba, mahal? Mahal yun. Mahal. Hindi ako mamimilit kasi alam ko naman may pinaghahandaan ka rin at kailangan mo rin namang siyempre mag-ipon para sa kinabukasan ng iyong magiging pamilya. Kasi mga Ka-Business samantalahin ko na itong pagkakataon na ito. Itong mga anak ko kasi mula kay Papa Dins, kay Boss Dave, kay Budang, tinraining namin sila ni Mrs. Ka-Business na yung bang mas magiging masaya sila doon sa mga bagay na meron sila o makakamit nilang mga bagay na sa sarili nilang pagsisikap. Parang bonus na lang yung ibibigay ng magulang, no? Na hindi sila palaasa sa magulang, na sa pamamagitan na nilang sariling diskarte, pagsisikap, ay magkakaroon sila ng mga gusto nilang mga bagay-bagay. At doon namin sila tinraining eh. Mas masaya sila roon. Oo, masaya pagka binigyan namin ni Mama. Pero mas parang iba yung saya na mararamdaman nila na, opa nakabila ako ng cash na van pa 1.6 ang halaga niyan pa, nabili ko ng cash. Wow, congratulations na, galing mo talaga. Wow, sobrang proud ako sa'yo. Totoo yun eh, di ba? Kasi bibihira yung ganong mga anak. Hindi naman lahat kasi ng anak ay ganon. So syempre dapat proud ako, di ba naman? Bakit natahimik kayong mga nanay? Teka, may mali ba ako sa sinabi ko? Sorry kung ano. Hindi ko sinasadya. Wala pa. Okay lang.
Hindi ko sinasadya, no, kung sorry. At totoo naman eh, di ba, no? Wala akong ibang layunin dun sa akin sinasabi. Napakwento lang ako dahil nagtanong ito. Okay lang yung boss, mapagtsatsagaan yung GoPro. Tapos, lagyan siguro natin ng may tiban yung ilaw para hindi tukot-tukot. Para hindi na mo lagutok-lagutok. Lagutok-lagutok eh. Lagutok-lagutok. Diba? Okay lang, may tiban. Ano rin, Bay, bukas bay, bili kang may tiban, ha? Bigyan na lang kita pambili may tiban. Hindi. Wag na, Paps. Nakakahiya sa iyo. Ako na. Hindi, pero ka-business, masaya ka ba doon? Oo naman. Masaya ka doon? Oo naman, syempre. Ang sabi mo, mahalaga. Mahal May siya. halaga pala, may halaga. May kamahalan pala. ganun. Oo, yung may halaga, ibig sabihin, mahal ang presyo. Oo. No? May halaga kasi yon. At bukod doon sa mahal ang presyo, mahalaga sa akin yun kasi lahat ng binibigay sa akin ni Papa Dins talagang sobrang mahalaga sa akin. Kita mo naman paano ko iningatan tong cellphone ko. Ang dami ng bagong labas ng bagong modelo pero hindi ako nagsasalita sa kanya. Kamera! Mukhang may kasunod na kagad. Cellphone na lang yata. O pwede, cellphone na lang. Hindi, okay pa rin ako rito. Hindi, Paps, wag mo alalahanin yun. Nagsasabi lang ako ng totoo. Opo. Oo, nagsasabi lang ako ng totoo na ito, binili niya to, sobrang proud ako. Talagang sobrang Di, saya regalo ko. ko kay Papa yan nung ano. Kasi alam mo ba kung magkano tong cellphone na to, binili niya ng cash? Kung di ako nagkakamali, nasa kulang-kulang 70,000 ito. Binili niya ng cash. Sabi ko, wow. Di ba? Hindi, gaya nga nung sabi ni Papa kasi, may kamahalan, di ba? Pero kasi ang pinaka-importante sa akin, mga kapapi, yung pagmamahal sa kanila, no? Kaya, kasama nga yung ban, may kukunin lang ako. Wait lang ito Mukhang napagkakaisahan ako rin ito May tiban yan. Wala tayong kamala. May tiban. Yung Pambihera. may tiban. Saan yung may tiban? May tiban. May tiban. Oo. May tiban. Oh, Grabe kadami na may tiban na pag isang taon yan ah. Tama. Alam mo yan eh. Ay, putik. kita mo ba to? Ano yung boss? Oh. Ito, sabi mo nahihirapan ka, di ba? Ayokong nahihirapan ka. Ito yung Ilaw. Ano yun? Malaking may tiban, te. Malaking Ano ba yan? Malaking may... Ala, oo nga, te. Malaking may tiban. May tiban. Bok, tugtugin mo nga yung ano. Kasi si Mama talaga artista eh. Alam mo na ito eh. Tugtugin mo yun. Hindi ko alam yan. Papa Dins ay di makatiis. Magulang ay... Oh! Yes. Wow! Yan ay para stable. Ng kanyang Oh. Ay putik na yan. Ang mahal nito boss. Itsura pa lang. Hoy! Ang tindi. Tripod po. Dalawa yan, boss. Hoy, dalawa? Grabe. Ano lalagay ko rito? Cellphone ko? Pwede. Pwede ba ito? Ito, boss. Ito, memory card. Hoy, alaki. Wow. Kasya may memory card niyan dito. Ayan. Memory card. Sony! May battery. Uy, may battery din. At syempre, may bag. Bag! May bag. Meron ka kaya, may lalagay ka yung nail cutter. Katak niya ay Sony. Baka mo, boss. Ay! Mag-ama. Papadins di Makati. Ibigay ang kahilingan ni DSLR. Wow! Ay! May DSLR ka naman. Correct? Para sa'yo. Sa biyaya niyan natanggap. Naiyak ko! Naiyak si Papa! Siya'y naging bukas pala. Grabe ka naman eh. Oo, para sa'yo. Mayroon kaming Direct to business.
Dito siya masaya mga ka-business eh. Masaya ka, di ba sabi mo? Eh, ba't umiyak ka? Masaya. Tears of joy at sobrang blessed lang. Para sa yan. Boss. Salamat, boss. Thank you na. I love you. Kaya pala malas kayo ni Diva. Kay Papa to. Inala ko lang yung kanina sana eh. Para sa yan. Salamat. Dito kasi nakikita ko mga ka-business. Nagiging masaya si Papa. Pag-vlog. Dati kasi pangarap niya maging artista. pangarap niya kasi yun na hindi natupad. Hindi natupad kasi ano eh, hindi para sa akin. Hindi para sa kanya. Tsaka yun nga, nauwi rin sa maagang pag-asa. Ayun kahit sa ganito mga business, matupad ko yung pangarap niya. Habang may buhay at lakas pa siya. Kahit na mahal yan yung gamit niya. Para kay Papa na matupad yung kanyang pangarap. Artista, may director, ma-explore pa niya, ma-express niya yung talento niya kasi napagaling niya ni Papa. Mabot, totoo po yan. Sinasabi niya. Kasi, nag-asawa na kami nun eh, nung nag-audition siya, ano yun? Hindi pa po yung Survivor. Acting workshop, ganyan. po yan. Tapos, nasama ako sa mga Kahit teleserye. inumaga sa acting workshop. Kaya lang, magkano lang ibayad sa kanya sa pag-extra. Aalis po yan ng madaling araw sa bahay. Babalik madaling araw pati. Pero wala rin po nangyari. Kasi, Hindi para sa hindi akin. para sa kanya. Hindi pinahintulot ng langit ng Panginoon. At may kanya-kanya pala tayong talagang kalalagyan dapat. Nagbabayad na po kami noon sa acting workshop. Mahal po mag-acting workshop. Mahal yan sa ABS-CBN. At Meron pa po, pinasok yan. Nag-workshop siya ng commercial. Pag sinabing kainin mo yung pansit kanto na maanghang, acting po yun na maanghang, pati toothpaste. sa commercial kasi, audition naman yon. Sa commercial, mag-audition ka. Yun, at Sabi ko nga sa kanya, naranasan ko lahat yan, kaya nakita ko yung mga pamamaraan. Yung pala, parang preparasyon pala yun pagdating dito. sabi ko nga sa kanya noon, pa, kasi wala kaming pera eh. Sige na pa, kahit pasang mo lang yung commercial, okay na. Kahit anong commercial, basta meron tayong pera. May naipasa ako, kung di ako nagkakamali, yung sa bench yata yun, hindi naman siguro, total, matagal naman na yun eh. Sa bench at parang kasama siya sa tawag nito yung billboard. Kasi hindi ganito katawan ko nun eh. Alaga ko yung katawan ko nun. Ay nakikita nyo sa teaser natin yung mga Survivor times pa. Yun, pinagtsatsagaan ko yun sa mga audition, ganyan. Tapos may kita rin siya, kaya lang sobrang tagal nga lang. Hindi ubra pagka ikay pamilyadong taot, yun lang ang asahan mo. Kaya doon kami nagkakaproblema ni Mrs. Ka-Business. Siyempre, parang hindi na akma sa aking kalagayan o sitwasyon ng buhay at pamumuhay dahil nga pamilyadong tao na ako. So, sa madaling salita, meron sana mga iba pang oportunidad na dumarating, kaya lang parang ang hirap na kasi pamilyado ka na nga eh. So tinanggap ko yung katotohanan na hindi para sa akin ito. At naghanap pa ako ng ibang paraan para mabuhay kami. Maraming pinagdaanan. At ito na pambihira boss, totoo ba to? Totoo yan, boss. May laman ba to? Buksan mo. Teka lang, baka mabagsak, pambera. Pinaiyak mo ako. Lang Yan, mga kapapi. Wala Tawag dito. Dito kasi masaya si Papa at si Mama. Ayan. Siyempre,
bilang isang anak eh, makabawi man lang tayo sa kanila, sa mga sakripisyo nila, di ba? Business, Oy! Ay, grabe. Parang nanginginig ako. Uy! Tignan yan. Yung lens niya, asan yung lens? Andito yan, boss. Ayan yung lens niya. Tuturuan na lang kita gamitin, no? Oo. Pero yan ay brand new mula sa aking puso. Lumabas dito sa puso. Lumabas din sa puso. Ayan. Thank you so much, Papa Dins. Anak, maraming salamat ha. At wow. Hindi biro ang halaga nito mga business. At maraming salamat. Thank you. At basta. Hindi talaga biro ang presyo niyan pa kasi pinakatanga sa akin ni Papa din sa presyo niyan. Hindi. Ang Panginoon Diyos hindi ka pababayaan kahit wala na kami ni Mama. Yung ganyang pag-uugali. Yung ganyang pag-uugali mo na kayong magkakapatid. Panatag yung puso namin, yung kalooban namin ni Mama kasi alam naman natin, gusto naman natin sa hindi, darating talaga yung pagkakataon na magkakahiwa-hiwalay tayo. Pagka wala na kami ni Mama, panatag pa rin kami na maayos yung inyong kalagayan kasi natuto kayo sa aming mga pagpapayo, paalala, paghubog at syempre higit sa lahat sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kasi kung wala sa iyo, hindi mo naman magagawa to eh. Hindi mo magagawa to na masaya kang ginagawa. At salamat sa ating Panginoon Diyos. Tinulungan kami ni Mama mo na para kayo ay mapalaki na ganyan. At panatag kami ni Mama. Ano't ano man nangyari, maayos ang inyong magiging kalagayan. Tsaka ano po, papasalamat din ako sa inyo ni Mama. Ayun na, si Boss Dave kasi kanina kasama ko. Yun nga, bumili kami. Ngayon na wala siya, may nasikaso. Ayun, napapasalamat ako bilang isang inyong anak in behalf of my siblings, mga kapatid ko. Napapasalamat ako. Napapasalamat kami sa inyo kasi naging mabuti kayong magulang sa amin. Kasi hindi naman kami magiging ganito kung hindi rin dahil sa pagsisikap nyo. Sa mga pagsubok sa buhay, hindi kayo naghiwalay. Sa mga... Ayun, basta ayun. Salamat kasi pinagsikapan nyo kung ano man yung natamo namin dahil sa inyo yun. Pangunahin yung magulang at saka siyempre yung Panginoong Diyos. Salamat din sa Panginoong Diyos kasi hindi naman tayo pwedeng mamili kung sino yung magiging magulang natin, magsilang natin eh. Salamat sa Panginoong Diyos kasi binigyan tayo ng mabuting magulang, no? Yun lang at masaya ako para sa inyo. Love you, Nak. Love you. Siyempre, Nak, salamat din sa Panginoon Diyos na binigyan kami ng mga anak na mabubuting anak na mapagmahal sa magulang. So yun mga ka-business, yung binanggit ni Papa Dins kanina na ano man ang naging sitwasyon namin noon, sobrang hirap, sobrang gapang sa hirap. Hindi talaga kami naghiwalay ni Mrs. Ka-business at hindi talaga nangyari sa buhay namin na yung mga anak o kahit sino sa mga anak namin, Papa Dins, Boss Dave, Budang na Nay, dito muna yung anak namin ha kasi may importante kaming asikasuhin yung iiwan sa mga kamag-anak sa biyanan. Never namin ginawa po yun. Magkakasama talaga kami tatlo kahit bata pa kami ni Mrs. Ka-business at 20 years old kasi ayan pinanganak na si Papa Dins ano na siya 1 year old may gitna no kasi ikaw 17 buntis na 18 nanganak ka na no so ibig sabihin 20 years old ako may anak na kami so napakabata pa baka may mga kabataang nanonood paalala huwag niyo pong gagayahin yun kasi sobrang hirap at hindi pa napapanahon no igalang niyo yung inyong mga magulang. Kung halimbawa kayo ay tutungtong, lulugar, susuong sa buhay may asawa, magpaalam kayo, huwag kayong magtatanan, makipag-usap kayo sa inyong magulang, igalang nyo sila. Kasi yung sa amin nangyari, sobrang hirap, grabe. At masasabi ko na hindi siguro kami ganito kung
hindi nakialam ang Panginoon Diyos sa buhay namin. Baka, di ba, no? Sana kami pulutin. So yun, Papa Dins, maraming salamat. Pambihirang vlog ito. Kanina kantahan na uwi sa... Ay, boss, salamat. Welcome po. At good luck sa lahat ng magiging sorte ng teleserye ng Ka-Business. No? Sana po, huwag kayong magsawa na magbigay ng inyong mga puna, ng inyong mga komento kasi yun, doon po ako kumukuha ng mga ideya pa, no? Sa inyong mga puna, komento, suggestion. Please po, makisuyo na lang dyan sa comment section at makakaasa kayo na i-improve natin ito. Kasi isa sa pangarap ko po, ito nandito na natitraining ko yung mga kagwang yung simula niya, yung mga pampagood vibes, yung mga acting ba. Pero ang totoo po niya mga ka-business, gusto ko talagang mag-build ng lahat sila gusto kasi maging mahusay na content creator pagdating ng araw. Hindi lang basta vlogger, kundi mga marurunong. At syempre, huwag mawawala yung pagtulong sa ating mga kababayan. Tas bukod sa kanila, gusto ko pang makatulong pa marami tao, no? At pwedeng maging ito ang magandang simula para sa exposure kung tawagin, no? Yung teleserye natin, halimbawa may nakita tayong kababayan natin na natulungan natin, tapos i-build up natin, turuan, at isalang natin sa mga ganitong teleserye para makilala. At pagka marunong na, pwedeng mag-vlog at madadagdagan yung mga kababayan nating tumutulong sa ating mga kababayan, no? Di ba? Sana. Thank you, Nak. Thank you very much. Welcome po. I love you. I love you. Gabi na. Alright. So yun mga kapapi, salamat sa inyong pagsama. Kala nyo At siyempre, hindi natin matitiis yan mga kapapi. Kita ko rin naman yung sakripisyo ni mama ni papa. Tsaka siyempre, mga artista. Kuyaw. Gusto Thank ko. you. Thank you, Dave. Yan ay sa inyo rin. Sana ingatan ninyo. Pahalagahan kasi mahal yan eh. Hindi, tsaka para sa inyo yan, magagamit niyo yan sa lahat ng pagkakataon. Tsaka siyempre mas makikita talaga yung totoong itsura nila dyan sa camera na yan. May ma-appreciate pa yung talento nila. Wow. No, mga kapapi. Ayan, sa akin pera lang yan. Pero yung magulang mo habang buhay pa sila, paramdam mo yung pagmamahal. No? Palakpakan natin, Papa D. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa inyong dalawang team na nagpunta sa bilihan niya. Kasama si Bornok, tsaka si Vite, thank you, tsaka si Boogie. Kahusay ninyo talagang mga artista kayo. Thank you. Ay, kaya pala yung mga newsy ninyo kanina. Ay, ganun-ganun na lang. Alam niyo pala. Yes, alam namin lahat dyan. Si Mama, Ito, si kailangan Mama. natin. Sige, boss. Si Mama ang may alam si Mama. Alam mo kay Mama, siyempre, parang di mag-alala. Oo nga pa. Artista ka talaga. Sino, di ba, iba-ibang karakter at pag kailangan natin ng aso. Aso! Oh! Oh! Ha! Naman! Ay, asan yung Koreano dyan? Gabi na eh! Kontrabida! Ako mama! Bakit hindi na kailangan ito? Ay, yung si Tinay! Come on, Tinay! Tinay! Go, Tinay! Pasok! Ayaw mo na! Tayo, Tinay! Tayo! Wala po sa energy. Go, Tinay! Archie! Kamusta ka na dyan, Archie? Malaki na yung tiyan ko. Wala naman dito yung Archie mo eh! Wala na, umalis dyan eh! Balik na! Tigay, laki na dyan. Ano na lang kami? Ito na. Anong nilaro nyo ni Archie? Bahay-bahay. Yan tuloy, nagbunga tuloy yung Archie nyo! Sabi niya, maglalaro lang daw kami ng bahay-bahay. Galing mo! Ay, palapakan natin! Galing!
Tapos ito pa. Vice Ganda. Halika, Vice Ganda. Vice Ganda. Hindi ko alam acting nyo. Kukiriyut. Di ba? Kahusay, ano? Kaya na, boss, ako na mag-outro nito. Opo. Ayun mga ka-business, Papadin, salamat talaga na. Sobrang napasaya mo ako at hindi ko makakalimutan tong mga sandaling ito. At kanatag kami, mama. Kasi magkakapatid. Ama, huwag mong pababayaan mga anak namin. Nagwang, membro ng aking business family. At salamat na marami sa mga nagmamahal sa amin, sa mga viewers, mga kapapi natin dyan. God bless natin lahat. Siyempre mga ka-business, thank you so much. Maraming salamat. Saan lang yan? Sa business lang yan! At sa Papa Dins! Kay Papa Dins lang yan! Birabanat! 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 Ay grabe, nasama mo si Lipad, boss. Pre, Kumusta na siya? Shout out sa'yo, Yang Rosel! pwede rin yung maging teleserye. Ay! Nga pala. Eto na. Abangan nyo rin po kasi isa ito sa ano. Pero pwede naman na siguro sabihin ano. Papa Dins sa kayang Russell meron pong malaking party yan sa mga teleserye natin. Abangan nyo po.